Hello guys, welcome back po ulit sa ating YouTube channel. So for today's video po ay i-review natin yung game ko. Kalaban ko po si Sir Hector. Isa po siya sa chess player na sumali noong nakaraang January 20. Sumali po siya sa Rapid Chess Tournament. 15 minutes plus 3 seconds, plus 2 seconds increment. So, malaki ding points yung nakuha niya doon. Parang 4 points ata yung nakuha niya, round 7. So, magaling din si Sir Hector, no? So, isa din siya sa manlalaro na naka-perform talaga noong nakaraang tournament. Okay, so magsimula na po tayo. So, black po ako dito. So, ang tinira po ni Sir Hector ay E4. At pinili kong depensa dito ay yung Karukan defense. So, uh, isa to sa pinakamatibay na depensa against E4 opening. So, siya kaya Karukan yung ginamit ko para solid talaga. Okay, yun na nga. So, I played C6. Okay, so si Hector played D4. Okay, at reply ko naman ay D5. Okay, so basic opening sa Karukan defense. Pero hindi niya kinain yung pawn ko. So, in-advance niya yung pawn niya sa E5. So, para may pressure dito sa king side ko. Okay? So, mamaya pwede niyang gamitin yan. So, ang ginawa ko naman ay yan. Nag C5 ako. Para ma-break yung strong center niya. Okay? So, Sir Hector played knight G, ano ba yan? G ba yan? Okay, knight F3. So, simply to support the D4 pawn. So, ang ginawa ko ay I played G4, bishop G4 para i-pin yung knight niya. Okay? So, mamaya pwede ko yung i-pressure yung center kasi yung knight niya ay nakapin. So, makakain yung queen niya. Okay? So, ang ginawa ni Sir Hector ay bishop to E2. Simply to defend the knight while developing the bishop. Okay, so ang ginawa ko naman ay I played E6 para isara yung center at syempre para may ma-open yung diagonal para sa bishop ko. Okay, so he castled. Okay, so I played queen B6. So anong idea? To support the pawn. So mamaya baka maka-break yan, mag-break at least supportado na. And also, so kapag malis yung bishop niya somewhere dito para dipinsahan yan, ay mahangin yung pawn niya. Okay? So just in case mag-blunder siya. Okay, so yan yung idea nan. Next. Okay, so dinipinsahan niya yung center. So nakita niya na malakas na ang pressure sa center sa D4 pawn niya, kaya dinipinsahan niya. Okay, so again, in-apply ko talaga yung pressure yan sa D4 pawn niya. So mamaya pwede ko yan i-takes. At okay, so nag knight D2 siya. So anong idea? Para i-defend yung knight niya dito. Extra support. Although it is defended multiple times, pero at the same time, depends sa at nag-develop din siya sa knight niya. So baka i-develop niya mamaya dito and saan pa. Okay, so baka i-develop niya mamaya yan dito para in case mag-castling ako sa aking queen side ay mayroon ng knight dyan. Okay? So again,
nag-castling din ako kasi para safe yung king natin. Oh, yun na nga. So, he played knight b3. Okay? So, anong idea? Para pag-capture niya mamaya, may support. Okay? Sige. So, kaya sinara ko na yung file na to, yung sa C file, para hindi maka-participate yung bishop niya. Okay? So, yun na nga. So, nag-knight C5 siya. Okay? So, ang tapang ang tapang ng knight na to, no? So, ang lakas ng loob ng knight na to para pasukin ako sa loob. Meron kasi na akong depensa niyan, guys. May queen at ako at bishop. So, depensado naman. So, kaya ang ginawa ko ay kinapture ko yung knight sa C5. Kasi ano ba yun? Magiging up a pawn kasi ako. So, lamang ako ng isang pawn dyan. Okay? Takes and takes with the queen. Okay? So, lamang na ako sa pawn. Next is, he played, okay, bishop e3. So, to attack my queen. So, iniwas ko to e7. Okay, next. Okay, so, yun. So, since nandito yung king ko ay nag A4 na siya para atakihin yung king ko. Okay? So, basic principle sa chess, kung saan yung king ng kalaban, doon tayo aatake. So, kaya, ang ginawa ko ay kinapture ko yung knight. Ang idea ay para makuha ko yung pawn niya na nasa E5. So, kinapture ko. Yan. So, he takes with the bishop and capture ko siya. Okay? So, yun yung idea ko. And not knowing, guys, na blunder pala yan. Blunder. Bakit blunder? Kasi, naiwan ko yung pawn ko sa A7. Ang knight ko kasi ay defender ng A7 pawn. So, dapat hindi ko ginalaw yung knight na yan. Kasi siya ang nag-defend sa E7. And, the bishop sa E3 ay umaatake sa E7 na pawn. So, yan yung ginawa ko. Blunder. And, yun. So, hindi napansin ni director, no, ang free pawn. So, dapat capture na yun. Okay? So, yan. So, since hindi na napansin, ay nai-forward ko sa, or nai-push ko sa A6. Okay, so sayang, no? Big advantage na sana yun. Kasi hindi na ako makapag King B8 dahil sa bishop. And coming na yung queen niya dito. So sayang. Okay? So next move is pumunta siya sa B6. Bishop B6 para atakihin yung rook na sa D8. So iniwas ko sa D7. Okay, so inatake niya yung undefended na knight ko. Kaya ang ginawa ko ay kinapture ko na yung bishop na nasa F3. Okay, he takes with the queen and nag-develop ako ng knight to F6. Okay, so anong idea? Plano ko po na ilagay yung knight ko dyan. Okay, para i-block ko yung coming na mga atake sa rooks niya soon. Okay, so next is he played queen to G3. So ang idea is to attack my undefended pawn. Okay, so and also eyeing in this diagonal. Okay, yan. So for now, wala pang threat kasi dipensado ko naman ang 7th rank. Okay? So wala pang threat. So ito lang ang threat. So plano ko sana
ibigay yung pawn na yan. Yun yung plano ko. Ipakain talaga sa kanya yan para magkaroon ng open file dito sa G file para atakihin yung king niya. Pero nakita ko kasi kapag ginawa ko yon, baka kasi ma-pressure yung rook ko. Kasi yung rook ko kasi hindi na makababa sa D8 kasi atakado ng bishop niya. So yan yung pinag-alala ko. So okay lang sana kung andito yung dalawang rook ko sa 8 rank. So kaya ginawa ko ay nag-forward na ako, nag-push ako sa D6. Okay? So yun, ginawa niya ay nag-E2 siya, rook to E2. Ang idea is to battery sa E file. Okay? So kaya pinigilan ko yan, nag-knight E4 ako. Okay? So para i-block yung coming na battery niya. Okay, so pumunta siya sa saan? Sa F3. So para saan ba yan? So dipensado naman to. So para i-pressure to. Okay? So sana pwede siguro ang ginawa niya ay nag-push siya ng pawn dito para mapaalis yung knight ko. Kasi wala namang pupuntahan yan. Hindi naman pwede dito. At saan ba yan? So balik na lang dito. Yan. Or dito. Okay? So sana pinaalis niya para buksan yung center. Okay? So yun na nga. Queen to F3. So ang ginawa ko ay pawn to F5. So ang idea is to support the knight. So hindi na siya makapag pawn push dahil na block na ito ng queen niya. So yun na nga, nag-battery. So for now hindi pa threat ito kasi may knight ako. So kailangan niya munang i-capture yan or i-pressure yan para makaalis. So kapag umalis ang knight yan, so under threat yung pawn ko sa E6. So yan yung coming threat niya. Kaya so since dito yung king niya ay nag-push ako para i-pressure din yung king niya. Yan. So bumaba siya. So ang idea niya siguro ay ito. Yun na nga. So para pawn to F3 siya. Para makaalis yung knight ko. Okay? So okay, so ito yung ginawa ko. Pawn to G5 ako. Simply to just to attack the queen. Okay? So pwede naman sana pwede ko naman sana ni ganito nag-battery ako dito, pero ang una kasing ka-capture ay yung queen ko. So just in case mabuksan to mamaya kasi coming na to eh. So kung mabuksan to mamaya ay lugi ako kasi queen yung unang ka-capture. So kaya ang ginawa ko na lang ay umatake ako. Okay, so pumunta siya sa queen to E5. Yan. Okay? So ito medyo delikado na to, no? As in andito ang queen at bishop niya. Aying sa king ko. Okay? So talagang delikado na kasi yan guys, kasi pwede yan dito ilagay ang bishop niya, tapos dyan mamatiin ako dito. Pero kung ilalagay niyang bishop niya dyan ay ika-cover ko lang naman ng rook para hindi siya makapasok. So kailangan na talagang buksan ito. Okay? So next is yan, nag queen to F6 ako. Idea is para mag-exchange queen kami. Okay? So ang goal ko lang naman dito ay itabla yung laban kasi sa Caro-Kann defense ay
Mostly kasi aiming for a draw. So mahirap din kasing manalo sa Karukan, lalo na kung magaling tumira ang kalaban. Okay? So yan na, nag-queen to queen to me. Nag-queen to queen na kami. So takes, and then yun na nga, na-open. Okay? So wala na talaga akong magawa dyan. Kaya ibinigay ko na. Since up pawn naman ako. Okay? Yan. So nabawi niya yung pawn. So yan naman, binalik ko na naman dito sa knight to e4. Okay. Saan ko pala sana nilagay yan? Kung hindi dyan, wala na kasi akong makita rin na magandang paglagyan ng knight. Kasi malakas kasi itong ang bishop niya kasi ay malakas dito sa diagonal na to. And then threat pa yung knight ko. Kailangan ko talaga siyang igalaw. Okay? So no choice ako, kaya dito. Tapos pag atakihin niya mamaya, ililipat ko siya dito. Okay? Next. Yan na nga. Yun. So F3. Pinaalis niyo yung knight at dito ako pumunta. Okay, so yan, pawn to H3. So para siguro mag-push siya mamaya dyan. Okay, so yun na nga, nag-push ako. Okay, yun. So nag-bishop C5 siya. So ang idea is to attack my knight. Okay, so it is attack twice. So kailangan ko talagang dipinsahan yan. So ang plano ko sana ay dipinsahan siya ng king para dipinsahan siya. So close to drawish position ito. Depende na lang kung anong ilalaro ng white. Okay, so yan. So pero sad to say, nag-lag ako dito nung time na to, nag-lag ako. Kaya natalo ako sa on time dahil nag-lag. Okay, so maganda yung game namin ni Sir Hector. So malakas talaga si Sir Hector. Kahapon ko pa lang nalaman na player pala siya sa Milo. Okay, so hindi basta-basta maging player ng Milo, no? So kailangan mo talagang maging malakas para magiging representative sa Milo players. So malalakas ang mga yan. So kaya pala yung mga tira niya ay mga solido talaga. Solid talaga yung mga tira niya. So hindi rin basta-basta. Okay? So malaki sana yung ang highlight lang naman ng game na to ay yung kanina. So yung blunder ko, hindi niya na take advantage yung blunder ko kanina. Yan. So ginawa ko ay na-capture ko yung libreng pawn. Libre siya pero yun na nga. Libre din yung A7 pawn ko. Sana na-capture niya yan. Okay? Kasi malakas yan eh. So pwede nang pumunta yung queen dito, yan. Pwede niyang i-break yan ng pawn niya para ma-pressure yung king side ko. Okay? So sayang. Okay, so that's it for today guys. I hope mayroon kayong natutunan sa ating mga video. So see you soon. Bye-bye.